Magandang umaga sa inyong lahat at Happy Easter Sunday sa inyong lahat. At itong resurrection, itong muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi lamang basta siya nabuhay mula sa kamatayan at ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos, ang pagiging anak ng Diyos. Bukod doon, meron itong sinasabi sa atin. At isa yan sa mga pinag-uusapan natin dito sa ating Salvation in Christ series, At yun ay walang iba kundi yung bagong buhay. Nasa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay binigyan niya ng bagong buhay ang sino mang susunod sa Kanya. So namatay siya at kasama tayong namatay doon sa Kanyang kamatayan. Ibig sabihin yung ating kaugnayan sa kasalanan ay namatay na. Dahil kasama tayong kasama tayo ni Kristo sa kanyang kamatayan. At nung siya ay muling nabuhay, tayo rin ay muling nabuhay sa panibagong buhay. Kaya hindi na tayo dapat doon namumuhay sa kasalanan o sa dating pamumuhay, sa dating pagkatao, kundi meron tayong bagong buhay. At yung kaligtasan na ginawa ni Kristo ay una sa lahat, kaligtasan mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, sa epekto ng kasalanan. At yun nga yung ating pinagtutuunan ng pansin sa ating salvation series. At ngayong umaga, itutuloy natin yung ating series na salvation series at yung ating paksa na A Closer Look at Salvation. Ito yung part 2. A Closer Look at Salvation part 2. Tayo muna ay sa mandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo kami. Gabayan ninyo ang aming puso at isipan, ang aming pag-aaral. Mangusap kayo sa amin at magturo kayo sa amin ng mga mahalagang bagay na nais ninyong matutunan namin. We thank you for this opportunity that we can study once again and learn from you. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaligtasan ginawa ni Jesus doon sa krus ay talagang dakila. Hindi lamang ito, dahil ito'y dakila, hindi lamang ito tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa na sa kadalasang kaisipan nga ay yung pagtungo sa langit, pagkaiwas sa impyerno at pagtungo sa langit. Sa halip, saklaw din ng kaligtasang ito na ginawa ni Jesus ang pagbabago ng buhay at ugali ng tao. At ang lahat ng bagay na naapektuhan ng kasamaan sa buong sangnilikha para ibalik ang mga ito sa orihinal na kalagayan ng mga ito. Yun ang kaligtasang ginawa ni Jesus. Hindi lamang yung kaligtasan ng kaluluwa. At last time nga, binanggit natin yung mga bagay na napapaloob dito sa biblical salvation na tinatawag natin. At tinalakay natin, binanggit natin yung forgiveness of sin. Ngayon, titingnan natin ng kaunti yung eternal life. Sa ilalim ng eternal life, sa loob ng eternal life na yan, hindi lamang yan yung buhay na kakasamahin ng Diyos ng walang hanggan sa langit, kundi kasama dyan yung regeneration, yung bagong buhay sa kaharian ng Diyos, yung pagiging tulad ni Kristo, sanctification, yung glorification, yung buhay sa kaluwalhatian na kasama ang Diyos, yung buhay na hindi mamamatay, or yung immortal life. At pagkatapos, kasama dyan sa kaligtasan na yan, yung restoration of all things, yung pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, ibabalik niya sa dati nitong kalagayan. Kaya hindi lamang ito tumutukoy sa pagkaligtas ng kaluluwa, yung salvation na ginawa ni Jesus doon sa krus. Yung ginawa ni Jesus doon sa krus ay talagang napakalawak. It's an all-out war against the enemy na tinalo niya ang kaaway. At alam niyo naman ang gawa ng kaaway, di ba? Alam niyo ang gawa ng kasamaan.
Hindi lamang yung pagpunta ng kaluluwa natin sa impyerno. Kung mapupunta ang ating kaluluwa sa impyerno, hindi lang yun ang ginawa ng kasamaan. Ang daming ginawa ng kasamaan. At yung ginawang kaligtasan ni Kristo doon, lahat ng ginawa ng kasamaan, ni-redeem niya, tinubos niya, iniligtas niya, ni-rescue niya. So titingnan natin yan. So yun ang ilang, yung restoration of all things, yun yung kasama doon yung resurrection, muling pagkabuhay at saka yung bagong langit at bagong lupa. So yan ang ilang mga bagay na napapaloob sa salvation na ginawa ni Jesus doon sa krus, na makikita natin sa Biblia. Pero ulitin ko sa inyo, kapag nakabasa kayo ng salitang kaligtasan o salvation, huwag agad ninyong iisipin na ito ay tumutukoy sa pagkaligtas ng kaluluwa mula sa impyerno patungo sa langit. Hindi yun ang ibig sabihin. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, bihira lang yun. Bihirang-bihira yun. At baka nga wala eh. Baka wala. Kapag nabasa niyo yung salitang salvation, hindi yun tumutukoy doon. Tingnan niyo yung sinasabi noong konteksto ng salita na yun. At tulad nga nabanggit ko sa inyo last time at babanggitin ko ulit sa inyo ngayon, tungkulin natin bilang mga mambabasa ng Biblia na alamin kung ano ang konteksto ng isang salita na ginamit bago tayo magbigay ng konklusyon tungkol sa salitang iyon. At madalas, sa aking palagay, yung ating pagkaunawa sa maraming mga salita sa Biblia o katuruan sa Biblia, yung mga katagang nababasa natin sa Biblia, tulad ng eternal life, will not perish, yung wrath of God, justification, yung pagkaunawa natin sa mga bagay na ay bunga lamang ng ating narinig o kaya ay bunga ng ating akala na yun ang ibig sabihin nun. At bahagi yan ng paglalakbay sa salita ng Diyos. Bahagi yan dahil halos lahat ng Kristiyano nagdadaan dyan eh. Nagdadaan sa ganyang paglalakbay na una, akala mo yun ang ibig sabihin nun. Pero sa paglipas ng panahon, habang ikaw ay lumalago at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nakikita mo na, unawaan mo na meron palang mas tamang kahulugan yung bagay na yun. Kaya okay lang yun na ganun ang pangunawa niyo sa una, pero kung sa paglipas ng panahon ay mahamon yung inyong pangunawa ng bagay, ng isang bagay, na na-challenge yung inyong pananaw doon sa bagay na yun, dapat maging handa kayo na linisin ang inyong study table at kunin ang mga aklat o ang Biblia para ito ay muling pag-aralan muli. Saliksikin kung tama nga ba yung dati kong natutunan o tama itong bago kong narinig. So, dapat maging handa tayo sa ganun. At ang isang dapat na tingnan natin ng malapitan ay itong salitang kaligtasan. Lalo na nga ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay mayroong taglay na konsepto ng kaligtasang namulatan nila. Tandaan niyo ang mga Hudyo, wala silang konsepto noong panahon ng Old Testament, no? Binasa natin nung nakaraan yung kay Moses, yung Exodus chapter 14 verse 13, na yung salvation doon ay hindi pagpunta sa langit. No? Kasi wala silang konseptong gano'n. Time ni Moses, walang gano'ng konsepto ang mga Hudyo. So meron silang ibang konsepto ng kaligtasan. Sabi nga sa Wikipedia, no, in Judaism, salvation is closely related to the idea of redemption. Basahin ko na lang sa Tagalog. Sa Judaismo, ang kaligtasan ay may malapit na kaugnayan sa ideya ng pagtutubos. Isang pagliligtas mula sa mga kalagayan o mga kaganapan na sumisira sa kahalagahan ng pag-iral ng tao. Ang Diyos bilang espiritong pangkalahatan at manlilikha ng daigdig ang siyang pinagmumulan ng lahat ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Sa kondisyon na ang isang tao ay binibigyang parangal ang Diyos at isinasakatuparan niya ang utos ng Diyos. Para sa mga Hudyo, mapapansin nyo, ang Mesiyas ay hindi mamamatay. Yun ang understanding nila. Ang Mesiyas ay hindi mamamatay lalo na, hindi ipapako sa krus. Ang pagkaunawa nila sa Mesiyas ay isang pinuno, isang tao, isang tagapagligtas ng mga Hudyo
mula sa anumang kalagayan na kinasasadlakan nila o kaya ay kaganapan na sumisira sa kahalagahan ng pag-iral ng mga Hudyo o ng mga tao, at kasama na dyan ang pagkakaroon ng pagkaligtas mula sa sakit, sa karamdaman, yung pagkailalim sa ibang kaharian, yung oppression na tinatawag, yung pagkaalipin ng ibang mga bansa na nangyari sa mga Hudyo nung sila ay nabihag sa Babylonia. So, ang kaligtasan sa kanila ay halos ganun, no? Pagkatubos mula sa ganung kalagayan. Wala silang idea ng pagpunta sa langit. Lately na lang yun yung idea ng heaven ang pumasok sa theology ng Judaism. Pero noong unang panahon, yun ang kanilang pagkaunawa sa kaligtasan. At mahalaga na maunawaan yun dahil makikita ninyo sa Mateo, Kabanata 11, binigyang larawan ni Jesus kung ano ang Mesiyas, no? Dahil sa kwento na yon, si John the Baptist, si Juan Bautista ay tila baga nagduda kung si Jesus nga yung Mesiyas. Kaya nagpadala siya ng sugo kay Jesus, at ito yung kwento doon sa Matthew 11 verses 1 to 6. Basahin natin. Nang nasa bilangguan si Juan na taga-bautismo, narinig niya ang mga ginawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus o si Jesus, kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Tinutukoy nila yung Mesiyas. Sumagot si Jesus sa kanila, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Mahalaga maunawaan ninyo na yan ang larawan ng Mesiyas para sa mga Hudyo. Tagapagligtas. Kung papansin niyo, hindi niya binanggit dyan yung pagpunta sa langit o pagkaiwas sa impyerno. Ito, yung doon sila ililigtas ni Jesus. Mula sa karamdaman na yan, yung mga inaalihan ng demonyo, yung pangangaral ng ebanghelyo sa mga mahihirap. Yan ang ginawa, yan ang gagawin ng Mesiyas. Yan ang larawan ng Mesiyas. At mahalaga na maunawaan nyo yan sa inyong pagkaunawa sa kaisipan ng kaligtasan. Dahil kapag nakabasa kayo halimbawa ng isang talata katulad ng Acts chapter 4 verse 12, na kung saan ang salitang salvation ay nahandon. Ang sabi doon sa talata na yon, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yun ang sabi doon sa Acts 4:12. Nahandon yung salvation. Sabi, ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Ngayon, ang kaisipan ng Kristiyano, kapag nabasa yung talata na yon, ang pagpunta sa langit ay na kay Kristo lamang. Pero hindi yun ang sinasabi doon. Kung babasahin nyo, makikita nyo konteksto na nagpagaling sila. Pinagaling nila isang lumpo. At dito, makikita nyo sa Matthew 11, yun ang ginawa ng Mesiyas. So, yung salitang salvation, ulitin ko sa inyo, pag nabasa ninyo, wag agad-agad kayong magkukonclude na yun ay tungkol sa pagpunta sa langit. Kaya nagkawindang-windang ang kaisipan o ang theology ng salvation sa mga Kristiyano dahil doon sa maling pagkaunawa kung ano yung kaligtasan. Laging ipinipinta doon sa salitang ngayon, yung salvation o kaligtasan, laging ipinipinta yung pagpunta sa langit na hindi naman. At marami pa mga talata, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, halos wala kayong makikita na salitang salvation or saved, no? Sa Biblia, sa New Testament, na tumutukoy sa pagkaligtas mula sa impyerno at patungong langit. Kung meron man, bihirang-bihira. So, ngayon, ang Kristyanismo ay iba ang pagkakagamit. Iba ang pagkakaunawa sa salitang kaligtasan. Hindi katulad noong ginamit sa Biblia. The way we use the word salvation nowadays it is exclusively referring
to salvation from hell into heaven. Yun ang pagkaunawa natin ng salvation. Talagang yun lang. Pagkaligtas mula sa impyerno tungo sa langit. Kaya sa gospel presentation, yun lagi ang sinasabi. Pag namatay ka, saan pupunta ang kaluluwa mo? Kasi yun ang intindi sa kaligtasan. Pero sa Biblia, hindi ganun. At sa Kristyanismo, ginamit yung salitang kaligtasan para tukuyin ang ginawa ni Kristo sa krus. Tandaan natin yun. Ginamit yung salitang salvation para tukuyin ang ginawa ni Jesus doon sa krus. At dahil kaligtasan ang idinulot ng ginawa ni Jesus doon sa krus, kasama dito, kasama sa kaligtasan ito, yung kaligtasan mula sa lahat ng kasamaan, mula sa mga gawa ng kasamaan, at mula sa mga ibinunga ng kasamaan. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ginapi niya, nilupig niya, tinalo niya ang lahat ng kagagawa ng kasamaan, maging ang pinakapuno ng kasamaan. At ang isang kagagawan ng kasamaan o evil ay walang iba kundi ang kasalanan. At tulad nga na sinabi ko sa inyo, yun ang unang hinarap ng Diyos. Yung kasalanan, yung pagpapatawad sa atin. Nasabi ko sa inyo ng nakaraan na ang kamatayan ni Kristo at ang pagpapatawad ng Diyos ay mas higit na makapangyarihan kaysa sa kasalanan. Higit na mas makapangyarihan at higit na mas mabisa ang kamatayan ni Kristo at ang pagpapatawad ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng kasalanan. Winasak at winakasan ng Diyos ang kapangyarihang iyon na humahad lang sa Kanya o sa pagitan niya at ng tao. So wala nang hadlang ngayon. Wala nang malaking pader na nakahadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Lahat ng tao ay malaya nang lapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ay napatawad na sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Nung Biyernes Santo, ginugunitan natin yung kamatayan ni Kristo doon sa krus. At yun ang kanyang ginawa. Nung siya'y nabayubay doon, lahat ng kasalanan ng tao ay napatawad na sa kanilang kasalanan. At nabanggit natin nung nakaraan yan, nag-o-offer ang Diyos, nag-aalok ang Diyos ng pakikipagkasundo ngayon. Di ba? Yun ang ginagawa ng Diyos dahil lahat ay tinuring niya ng kaibigan. Pero hindi doon natatapos yun. Ang forgiveness of sin ay unang hakbang lamang ng Diyos sa buong pagliligtas na ginawa ni Jesus doon sa krus. At sa paglalarawan nga ni Pablo kung paano ginapi o pinagtagumpayan ni Jesus yung dapat niyang pagtagumpayan, inilarawan niya yan doon sa Colosas Kabanata 2 na gusto kong basahin sa inyo. Colosas 2, Kabanata 2, mga talata 13 hanggang 15. Colossians chapter 2, verses 13 to 15. Ang sabi, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nagets nyo ba yun? Di ba ang ganda ng ginawa ni Jesus doon sa krus? Very powerful yung ginawa ni Jesus doon, di ba? Imagine, binuhay tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kasi dati tayo ay nasa kasalanan. Tayo ay namumuhay sa kasalanan na ang larawan ng kamatayan. Kaya yung pagkabuhay sa atin ng Diyos, ibig lang sabihin na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa makasalanan at rebelding pamumuhay. At iniligtas niya tayo doon, mula doon, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. For by grace, you have been saved.
Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Hindi niya na ibinibilang ang ating mga kasalanan laban sa atin. Pinawalang bisa niya ang lahat ng ating pananagutan dahil sa hindi natin pagtupad sa pamantayan ng Diyos. Pero, ang sabi, pinawalang bisa niya ang lahat ng iyon, yung pananagutan natin. So, absuelto na tayo doon. Inalis niya ang lahat ng alitintuning tatayo laban sa atin sa harap ng Diyos. Ano mang alitintunin yun, ano mang batas yun, inalis niya ang lahat ng ngayon na laban sa atin. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan na siyang mag-aakusa sa atin laban sa harap ng Diyos. Sino bang nag-aakusa sa atin sa harapan ng Diyos? Hindi naman si Jesus, hindi naman ang Diyos, hindi naman mga anghel, kundi ang kaaway. Pero nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan na siyang mag-aakusa laban sa atin sa harap ng Diyos. Ano pa? At ang mga ito, sabi ni Pablo, ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Iyan ay isang larawan ng isang Roman general na kapag siya'y nanalo, mayroong malaking parada, ipinaparada yung kanyang tagumpay. At ganun ang ginawa ni Jesus sa spiritual na daigdig. No, ipinarada niya yung kanyang tagumpay. Kahit siya'y nakabayubay dun sa krus, yun ang kanyang victory. Yun ang kanyang tagumpay. Ipinarada niya ang kanyang tagumpay doon sa spirit world. Ipinakita doon na siya ay nagtagumpay na laban sa kasamaan, sa bunga ng kasamaan, sa gawa ng kasamaan, at sa dyablo, sa kamatayan, at sa kasalanan. Nagtagumpay na si Jesus sa lahat ng yan. So, malawak yung ginawa ni Jesus. Sa atin, no? Dapat nating unawain yung kanyang victory na tinaglay upang sa ganun, ang ating pamumuhay din ay makaranas ng ganung victory. Hindi lang yung tanggapin natin yung turo na pag sumampalataya kay Jesus sa langit ka na. Huwag lang yun. Meron pang higit na ginawa si Jesus doon, yung kanyang tagumpay laban sa lahat ng masama. Ang tagumpay ni Kristo doon sa krus laban sa kasamaan, sa dyablo at sa kasalanan ay pawang totoo. Hindi yun gawa-gawa lang. Ginulo lang natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng ebanghelyong lagi nating naririnig. Kaya hindi natin makita o hindi natin nakikita at nararanasan ang tagumpay na ito sa buhay natin. Pero kung uunawain natin ang tama ang ginawa ni Kristo, ang tagumpay na dala niya ay magkakaroon din ng katuparan sa ating mga tagasunod niya. Yan ang senaryo sa spiritual na daigdig, na si Jesus ay parang isang Roman general na ipinarada niya yung kanyang tagumpay. Kung titingnan niyo, parang talunan si Jesus doon sa krus, pero hindi. Sa spirit world, he is the victor. Nakamtan niya yung victory. Naging matagumpay siya. Nilupig niya ang lahat ng kasamaan. Kaya ngayon kanyang muling pagkabuhay, no, panibagong yugto sa kasaysayan. Mayroong nangyari sa spirit world at maging sa daigdig, may nangyari nung si Kristo ay muling nabuhay. Kaya lang, hindi napansin yun eh. Lalo na sa ating mga Kristiyano, hindi natin napansin yun. Kasi natoon tayo doon sa paghihintay sa langit. Pero may nangyari, isang bagong buhay, isang bagong creation. At yun yung tinatawag na new creation doon sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, there is a new creation. Bahagi na siya ng bagong nilalang, bagong pagkalikha na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At isang ginawa dyan ni Jesus, no, ang isang malinaw na idinulot ng kanyang ginawa doon sa krus ay ang buhay na walang hanggan.
Buhay na walang hanggan. Bahagi ng kaligtasang ginawa ni Jesus doon sa krus ay ang pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Pero itong katagang eternal life, ang intindihan ng marami dito ay tumutukoy lang sa pagpunta sa langit. Pero bahagi lang yun. Bahagi lang yun. Dahil kasama dito sa eternal life, yung regeneration. Yung pagiging born again, pagkapanganak na muli, pagsilang na muli, isinilang ka ng Diyos sa bagong kaharian. Yun ang mga paglalarawan. Pero ibig sabihin nun, dati kang ganitong buhay mo, inilipat ka sa bagong buhay, binigyan ka ng bagong buhay. So, nilalarawan lang. Minsan naman, ang paglalarawan ay ikaw ay dating nasa kaharian ng kadiliman, dinala ka na, nilipat ka sa kaharian ni Jesus. Di ba yun ang sabi sa Colossians chapter 1? Sa pagiging born again, ikaw ay isinilang ng Diyos sa panibagong kaharian. Kaya nga ang sabi doon sa John chapter 3, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Maliban na siya ay maipanganak muli, hindi niya makikita o mararanasan ang kaharian ng Diyos. So, mga paglalarawan lang yun. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Sa Colossians 1:13, ang pagkakasabi, He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Isang paglalarawan yun. Minsan naman, inilarawan niyan mula sa kaharian ni Satanas, at ngayon ay nasa kaharian na tayo ng Diyos o sa kaharian ni Jesus. Sa John chapter 3, isinilang naman sa panibagong buhay, sa panibagong kaharian. So, itong eternal life ay nagsisimula yan sa kapanganakang muli o sa pagiging born again. At ang pagiging born again ay hindi pagsama o pagdalo sa isang born again church o born again fellowship. Hindi porke umaattend ka sa isang born again o sa isang tinatawag na born again church, born again ka na. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang pagiging born again ay isang karanasan. Naranasan mo na ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Ipinamumuhay mo, namumuhay ka na ngayon sa kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos dito ay hindi tumutukoy sa langit. Sa English Bible lang sabi, no one can see the kingdom of God without being born from above. Sabi sa NRSB. No one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Hindi niya maunawaan ng isang tao, hindi niya maunawaan, hindi niya mararanasan ang kingdom of God kapag hindi siya na born again. Sa Amplified Bible, ganito ang pagkakasabi, yung classic edition. Jesus answered him, I assure you, most solemnly I tell you, that unless a person is born again, born anew, born from above, he cannot ever see, he cannot ever know, he cannot ever be acquainted with, he can never experience the kingdom of God. Yun ang ibig sabihin, yun ang sinabi ng Amplified Bible. So, ibig sabihin, yung salitang see, he cannot see, hindi niya makikita. Ang ibig sabihin nun, hindi niya maintindihan, hindi niya malalaman, hindi niya mararanasan yung paghahari ng Diyos. Kapag hindi na ipanganak ang sinuman ng Espiritu o hindi na ipanganak ng Diyos, hindi na ipanganak mula sa taas, hindi niya mararanasan yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi siya nagkaroon ng bagong buhay, hindi siya makakaranas ng paghahari ng Diyos. Ngayon, itong Kingdom of God, meron nga raw nagtanong nung isang Sunday, kung hindi raw ba langit yung kingdom of God na tinukoy doon sa John chapter 3 verses 3 hanggang 5. Ang sagot dito na ay hindi langit yun. Bakit hindi langit? Samantalang sinasabi ni Jesus doon ng kapanganakang muli. Pero ganun din, ang tanong, bakit langit? Samantalang sinasabi ni Jesus na bagong buhay yun. At ang bagong buhay ay kadalasang tumutukoy sa pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. So, madalas ang pag-aakala ng
isang tao, no? Ah, lalo na tayo mga Kristyano, ang pag-aakala natin sa Kingdom of God, pag nabasa natin yung Kingdom of God, tumutukoy yun sa langit, pero hindi langit yun. Ano yan eh? Yun ay akala lang, o kaya narinig, no? At madalas, yun nga, yung akala ng isang tao sa isang bagay, nagiging totoo sa kanya kapag hindi niya nakita yung talagang kahulugan nun. So, pag inakala niya ang isang bagay na totoo, yun ang nagiging totoo sa kanya. Hanggat dumating yung panahon na, o yung oras na may nagturo sa kanya na hindi yan ang ibig sabihin yan. Halimbawa, kamakailan lang, no? Nakakakwentuhan namin yung isang kaibigan namin tungkol doon sa napanood namin ni Sally na documentary film na Free Solo. Yung Free Solo ay tungkol doon sa pag-akyat ni Alex Honnold na isang rock climber, no? Isa siyang rock climber na siya lang ang kaisa-isang tao na umakyat sa El Capitan na Free Solo. Yung El Capitan ay isang malaking bundok na bato, no? Rock, isang malaki. Talagang makikita niyo sa picture, no? Yung Free Solo ay pag-akyat na walang harness, walang lubid, at walang kasama. Talagang nag-iisa lang siya, walang katuwang. So, Free Solo. Ang title ng documentary film ay Free Solo. Ngayon, itong si Honnold, si Alex, ay talagang maliit pa siya. Yun ang ginagawa niya, nag-rock climbing siya. At marami na siyang naakyat na bundok. At itong El Capitan ay nasa isang national park sa California. Na yung national park na yon, ang tawag ay Yosemite National Park. So sabi ko doon sa kaibigan namin na yung documentary film ay tungkol sa pag-akyat ni Alex Honnold doon sa El Capitan, doon sa Yosemite National Park. Nung narinig niya yung pagkakasabi ko ng Yosemite, sabi niya, ano? Anong Yosemite? Yosemite yun. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi. Yun ay Yosemite. So, hindi siya kontento dahil akala niya tama yung kanyang pagkakabigkas. So, punta siya sa Google at tinignan niya. After a while, sabi niya, oo nga no, Yosemite pala yun. Well, hindi ko siya masisisi, no? Kasi meron tayong dynamite, meron tayong dolomite, meron tayong sodomite. Bakit yung Yosemite ay naging Yosemite, hindi Yosemite? So, hindi ko siya masisisi doon. Part yun ng pagkakatuto natin eh. Part lang yun. Okay lang yun. Pero, yun nga, kapag hindi tayo naging willing na palitan yung ating akala, kahit na naituro na sa atin yung tama, may mali sa atin, di ba? So, tama lang sa una, magkamali ka. Kasi ako, di naman noon, yun ganun ang pronunciation ko doon eh. Kaya lang, natutunan ko yun as early as nung ako nasa youth fellowship pa. No? Nung ma-attend ako ng youth fellowship sa ECCF noon, may kasama kami na galing ng California. Meron siyang sweatshirt na Yosemite National Park. So sabi niya sa akin, Ed, basahin mo. Sabi ko, Yosemite National Park. So natawa siya. So sabi niya, hindi Yosemite yan ay Yosemite. So kaya natutunan ko yung salita na yon. Pero yun nga, dumadaan tayo sa ganun, ng pagkatuto. Lahat tayo dumadaan sa pagkatuto. Pero pag dumating na yung oras na sinabi sila sa'yo na challenge, no? Halimbawa, nahamon yung akala mo o yung pananaw mo, be willing to make a research and study it. No? So itong Kingdom of God, ang akala ng marami ay langit. Pero maling akala yon sapagkat sa pagtuturo ni Jesus nung siya narito pa sa lupa,
tungkol sa kingdom of God, hindi kailanman niya pinatukuyan o pinatungkulan ang langit kapag binanggit niya ang kaharian ng Diyos. So, hindi yan kailanman tumukoy sa langit. Sa ibang pagkakataon, maaring tumukoy yan. Pero kay Jesus dito sa John chapter 3, hindi yan tungkol sa langit. Iyan ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao. At mararanasan mo ang paghahari ng Diyos kapag ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay mula sa Kanya. At yung bagong buhay niyan na mula sa Kanya ay nakukuha mo o natatamo mo kapag ikaw ay nagpasyang sumampalataya ng totoo kay Jesus. At yun ang sinasabi ng John chapter 3 verses 15 hanggang 18. Yung pagsampalataya sa Kanya ng totoo. Mabanggitin natin yan sa pag-usad natin sa ating pagtalakay ng salvation by faith. Matatalakay natin yan. Ano ibig sabihin ng salvation by faith? So, hindi ko... ako, meron din ako mga maling alam noon na akala ko tama yun. Pero nung na-challenge yung aking pananaw, siyempre, kailangan pag-aralan ko. Kailangan harapin ko yun eh. No? Ano ba talaga yung totoo, kuya? So, pinag-aralan ko at natututo ako. No? Natuto ako. Ang punto rito is, minsan, kung hindi man madalas, yung akala nating tama o totoo, yun ang nagiging totoo na sa atin. Ayun ang nagiging totoo sa atin. Yun ang punto doon. Na sa matagal na panahon, dahil yun ang akala nating totoo at tama, ang paniniwala natin ngayon, yun ang totoo at tama. Pero okay lang yun. As long as you are willing to change your mind when the time comes na you get challenged para tingnan uli yun, i-revisit yung idea o yung kung ano man yun. Ngayon, balikan ko tong Kingdom of God. So sa Kingdom of God, walang ebidensya na yan ay langit sa Biblia. Walang ebidensya. I-challenge ko kayo. No, sa pagtuturo ni Jesus sa Gospels, sa mga Ebanghelyo. Diyan, Matthew, Mark, Luke, and John, diyan sa ano na yan, sa mga Ebanghelyo na yan, walang ebidensya na ang Kingdom of God ay tumutukoy sa langit. At kapag walang ebidensya, mali yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun pag walang ebidensya. 3 or 4 weeks ago, March 8 and 9, 2 araw, Lunes at saka Martes, nasa korte ako dahil nabunot yung pangalan ko para maging isa sa mga jury. Maging isa sa mga jurors na magiging jury sa isang kaso. So, sa jury trial, ang magbibigay ng hatol kung guilty, not guilty, or not proven guilty ay ang hurado, hindi ang judge. Ang judge ay sa batas, siya ang magbibigay ng guidelines para sa kung ano sinasabi ng batas, at siya rin ang magbibigay ng sentensya kung mapatunayang guilty. At magdesisyon ng guilty ang jury. So isa ako doon sa 15 kaming hurado. Bago magsimula yung trial, binilinan kami ng judge na kailangan ang inyong desisyon ay base sa batas. At isa sa mga batas na binanggit ng judge sa amin ay hindi po pwede na kahit na credible, kahit na talagang kapanipaniwala yung testigo, kung iisa lang siya, hindi kami pwede magdesisyon na guilty yung tao. Kung halimbawa, isang krimen, may isang testigo, nakita niya yung eyewitness na tinatawag. Kung isa lang ang eyewitness sa krimen, hindi pwedeng hatulan ng guilty. Maliban na lang kung mayroon mga talagang mabibigat na circumstantial evidence or corroborating evidence na talagang magpapatibay doon sa eyewitness, doon sa direct evidence. So, madaling sabi, may guidelines bago magdesisyon. At yun nga ang isa. At ang pangalawa na hindi pwede ay kung narinig mo lang yun. O kung yun ay
chismis lang sa'yo o kaya ay haka-haka lang or hearsay. Hindi po pwede yun. Hindi tatayo na ebidensya yung mga yun. So sa pagkatapos ng 2 araw na trial, nag-convene ang mga jurors o yung jury, nagpulong kami para pag-usapan yung mga ebidensyang naipresenta. So diniscuss namin yon, nagkaroon kami ng deliberation, bakit ganito, bakit ganyan, bawat isa sa amin, anong opinion nyo, bakit yun ang desisyon. At lahat kami, yung 15, ay nagkaisa sa desisyon, na ang desisyon ay not proven guilty yung akusado, bagamat merong isa na talagang nakita ng malapitan na siya ang bumugbog doon sa kasi isang 29 years old na lalaki binugbog yung 69 years old. At may kwento ron kung bakit nangyari yun. So, may isang nakakita at siya ay credible witness, siya ay dissenting tao. So, talagang mapapagkatiwalaan yung sinabi niya. Ang problema ay isa lang. Isa lang yung eyewitness at yung mga circumstantial evidence ay mahina. So, lahat kami 15, bagamat sa likod ng aming isip, alam namin na talagang mayroong nangyari, ang desisyon namin ay not proven guilty. Hindi na patunayan ng piskal na yung akusado ay talagang nagkasala. Yun. Dahil walang sufficienting ebidensya. Kingdom of God, langit ba to? Anong ebidensya? Walang ebidensya. Akala lang, meron. Kwento, meron. Chismis, meron. Sabi ng iba, meron. Pero direct evidence mula sa Gospels, walang ebidensya. Kaya ang Kingdom of God ay hindi langit. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. So ito ay isang karanasan doon saan ikaw ay paghaharian ng Diyos at mamumuhay ka sa ilalim ng kanyang kaharian. Kung ikaw ay naipanganak na muli. So, madaling magsabi na, I am born again. Ang dami nagsasabi niyan. Pero, are they now living under God's kingship? Sa paghahari ng Diyos? Sa ilalim ng kanyang kaharian? Ito yung dapat nating tingnan. Ito yung dapat nating tingnan. So, nangyayari yan kapag tayo naipanganak na muli. Pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng karanasan kay Kristo, yung pagtuloy na paglago, yung sanctification, growing into Christ-likeness. At madalas nating binabanggit yan. Pagkatapos nun, yung immortal life. Pagkatapos ng buhay natin sa lupa, yung immortal life with God. Walang hanggang buhay na kasama ang Diyos. Walang kamatayang pamumuhay na kasama ang Diyos. Yun yung ating mararanasan. Pagkatapos nung darating yung panahon na kung saan ay ibabalik ni God sa dating kalagayan ang lahat ng kanyang nilalang na sinira ng kasamaan. Ay yung victory ni Christ, pinarada ni Kristo yung kanyang tagumpay, at unti-unti niya na yung ginagawa. At nagsisimula yan, yung unti-unting pagbabalik sa dating kalagayan ng nilikha ng Diyos sa dati nilang kalagayan, unti-unting nagsisimula na yan, at iyan ay nagsisimula sa ating mga tao. Kasi tayo yung una ring naapektuhan nun . So, inuuna niya tayo. Binabago niya yung buhay ng sino mang nasa kaharian ng Diyos. Nagkakaroon ng pagbago at yun ang dapat na maging hangarin natin. Hindi lamang yung basta langit, kundi yung pagbabago ng buhay natin, yung new creation. At hindi lamang tayo ang kakaroon ng pagbabago. Lahat ng sangnilika, lahat ng naapektuhan ng kasamaan, ibabalik ni God sa dati nitong kalagayan, at yun ang tatawaging new heaven and new earth. At doon, magsasama ang tatahan ng Diyos na kasama ng tao. Kumbaga, merong hawig yan doon sa Garden of Eden na kung saan kasama nila ni Eva at Adan ng Diyos na nagpe-fellowship. So, yun ang mangyayari. Yun ang kaligtasang ginawa ni Jesus sa madaling sabi. Yun yung kanyang tagumpay. Hindi lang yung basta pagpunta sa langit. Pero, huwag mo tayong pumunta doon sa hinaharap, yung bagong langit at lupa. Yung dito. Ano na tayo ngayon?
Tayo ba ay talagang may intensyon na magpasakop doon sa nais ng Diyos ng pagbabago? Yung pagtulad kay Kristo? Masyado tayong distracted no? Tayo mga Kristiyano, ang dami nating distraction, ang dami nating pinagkakaabalahan. At ang isang hindi natin pinagkakaabalahan, alam niyo kung ano ito? Yung pagtulad kay Kristo. Yung pagkaroon ng bagong buhay. Yung unti-unti nagbabago tayo. Yung unti-unti nawawala yung ating pagkainis sa kapwa natin. Ang daming mga Kristiyano galit dahil iba yung partido nila sa politika. Sa Amerika, nangyari yan, nung nakarang eleksyon nila. Sa atin din sa Pilipinas, ganyan. May mga nagsasabing Kristiyano, kung sila ay partido ng ganitong kulay, galit na galit sila sa kabilang partido. Pero makikita mo yan, nagpe-praise and worship, nagbibigkas ng mga verses, nagpo-post ng mga verses, pero inuupakan nila yung kapwa nila. Aaminin ko, nangyari din sa akin yan noon. Pero pag naaalala ko yung ganong buhay ko noon, kinamumuhian ko yung sarili ko. Dahil hindi yun ang tama. Hindi ganun si Jesus. At doon tayo dapat tumungo. Pagtagumpayan natin yun. Ibandera natin yung tagumpay natin laban sa sarili natin, laban sa laman natin, laban sa kasalanan natin. Ibandera natin yun na meron tayong tagumpay. Gayahin natin si Jesus. At posible yun. Posible na tayo ay magtagumpay sa kasalanan, magtagumpay sa gawa ng laman, magtagumpay sa kasamaan. Dahil ginawa ni Jesus. At kung tayo tagasunod ni Jesus, sumunod tayo sa Kanya sa pagbabandera niya ng Kanyang tagumpay. Merong tagumpay kay Jesus sapagkat ginawa niya yun. Yung Biyernes Santo, itong Easter Sunday, Pasko ng pagkabuhay, yun ang dala-dala ni Jesus. Tagumpay, laban sa kasamaan. Kaya anumang masama sa ugali man natin, sa pag-iisip man natin, sa ating man paligid, anumang masama, merong tagumpay dito. Kung gagawin natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin, na tayo sumunod sa Kanya, to follow Him, hindi lang basta manampalataya, kundi sumunod sa Kanya. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po sa iyong tagumpay na ipinakita at isinakatuparan, Panginoon. Salamat sapagkat sa tagumpay na yan, Lord, meron din kaming tagumpay. Dahil napagtagumpayan mo na ang kasamaan, iniligtas mo ang lahat ng sangnilikha. Dahil sa ginawa mo dun sa krus, kami rin, Panginoon, mayroong pagkaligtas, mayroong tagumpay laban sa kasamaan. At nais namin na mamuhay, na matagumpay laban sa anumang uri ng kasamaan. Unang-una na sa sarili namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na tingnan ang aming mga sarili, anumang kasamaan dito, anumang pangit, anumang hindi katulad mo, Lord Jesus, ay simulan naming isuko sa iyo at baguhin. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Amen.